Lumaki si Marian sa isang tahanan kung saan siya minahal at inalagaan. Akala niya ito na ang kanyang mundo, ang kanyang pamilya. Ngunit isang araw, isang katotohanan ang nagbago sa lahat. Ako si Marian J. Drabaha, isang 18 years old na galing sa probinsya ng Pangasinan. Lumaki ako sa isang pamilya na loving, hindi perfect pero kompleto. Ako yung parang favorite child nila kasi nag-iisa akong babae. Saya talaga, parang birthday, malalaking parties, and din sila doon. Prominent family, parang um, nasa politics. So, hindi ako lumaking gutom, I didn't try na parang mahirap na buhay. So, comfortable. Habang lumalaki si Marian, unti-unti niyang napapansin ang isang bagay. Hindi niya kamukha ang kanyang pamilya. Mga matang nagtataka, mga bulong na hindi niya maintindihan. Bakit hindi mo sila kamukha? Kanila ka ba talaga? Hindi niya batid kung bakit may puwang sa kanyang pagkatao. Isang tanong na hindi niya masagot. Hanggang sa dumating ang kanyang kaarawan, isang tawag ang bumago sa May lahat. tumatawag na babae at lalaki sa phone lang. Bumabati sa akin ng happy birthday, tapos nagpapadala ng toys. Sinasabi nila, mama at papa ko daw. So, hindi ko masyadong naiintindihan kasi hindi ko masyadong iniisip. Pero nagtataka ako, meron akong mama at papa sa nakasama ko, tapos may mama at papa na tumatawag every birthday ko. Sumasagi ba sa isip mo na gusto mong makilala yung mga bumabati tuwing birthday mo na sinasabi nilang sila yung mama at papa mo? Nung bata ako, hindi. Kasi sabi ko nga kanina, masaya naman yung pagkabata ko sa adoptive parents ko. Hindi ko naiisip na, oo, may tanong siguro, parang totoo bang anak or hindi, ganun. Pero hindi sumagi sa isip ko na makilala sila kasi masaya naman ako, okay naman ako sa Zambales. Ano naman yung unang reaksyon mo nung nalaman mo na hindi sila yung biological parents mo? Hindi ko siya actually na agad, na laman agad. Hindi ko siya parang, alam mo yun, na sense. Parang the way na rumors. Kasi nga, kikita mo din naman na hindi kami magkamukha nung adoptive parents ko. Tapos, rumors din sa Zambales na hindi nila ako anak. Unti, nalalaman ko siya until na figure out ko na lang kung pinagagawa na nila. Ang kwento nung pinanganak daw ako, 2 weeks old, sabi nung mama ko, biological mom, sabi niya, pinahiram daw niya ako and pinaalaga kasi hindi niya kaya kami tustusan ng dalawa kong kapatid. Dahil nga babaero yung papa ko. That time kasi hiwalay na sila. So nagdesisyon siya na mag-abroad. Kaya kailangan niya i-let go ang isa sa amin ng ate ko. So pinaalaga niya ako sa kapatid ng papa ko. Ayun. Ang katotohanan ay hindi lang nagdala ng liwanag, kundi pati ng unos na hindi niya inasahan. Ang laban sa korte ay hindi lang tungkol sa batas, kundi sa isang inosenteng batang walang kamalay-malay na siya mismo ang sentro ng alitan. Isang batang hindi kailanman humuling na pumili, ngunit ngayon napapagitna sa dalawang mundo. Isang mundo na kanyang kinalakihan at isang mundong matagal nang naghihintay sa kanya. Paano ka naman napunta sa mga tunay mong magulang? Nagsimula siya noong 2014, nung kaya na ni mama, 7 years na siya sa abroad. So, kaya niya na kunin ako. So, she's finally financially independent na. Tapos, nagbakasyon ako dito sa Pangasinan. Parang, summer. Tapos, parang pupunta kami ng Baguio. Pag-uwi namin dito, galing Baguio. Pag-uwi namin sa Pangasinan, galing Baguio. Na-surprise kami kasi may lawyer na sa family house. So, may mga nakaupo ng lawyer, may police. Nangyari, parang they want me to go with them, tsaka yung adoptive parents ko. Parang surprise nga.
para hindi nga ako maitago, para makuha ko. Pumunta kami sa bayan, pumunta kami sa DSWD building. Parang ang nangyari, pinaupo, may judge, may prosecutor, may police. So, anong nangyari nun? Hindi ko na naiintindihan. Siyempre, English na yung sinasabi ng judge. So, parang may proceedings about kanino ba ang parental rights, na parang ang sinasabi nitong biological parents ko is mali daw na niregister ako sa name nila, which is hindi naman tama dahil sila nga yung biological mother and father. Parang last day ng hearing, may biological mom requested na parang magkaroon kami ng time together para makilala daw siya, para I consider na pumunta or parang sumama sa kanya. So, na pinayagan ng court. Kasi nga, mama at papa ko naman. So, that day, it was really fun. Kami lang nung biological mom ko. But it's fun. Parang ano talaga, mother-daughter na bonding. Tapos, at the end of the day, binalik ako sa DSWD kasi I stayed sa DSWD for 2 nights. Kasi, nalaman nung judge na parang itatakbo ko sa Zambales. So, that's why kinuha ko sa DSWD. Yung mama ko, kinausap niya ako. Parang nag-1-to-1 kami. Kinausap niya ako na sana hindi na lang niya ako pinamigay, pinaalaga. Parang nagsisisi siya, nagsusorry siya. Tapos, hindi ko makalimutan yon because she kneeled. Umuhod siya sa eye level ko, tinignan niya ako talaga. Sinabi niya na, sorry, sana mababalik ko pa yung panahon, parang gano'n. So, ang nangyari, pumayag ako, but I said, parang pumayag ako, tapos andun yung judge, sige po, sasama po ako, parang gano'n. Mula sa isang tahanan, lumipat si Marian sa panibago. Hindi madali ang pagbabago, ang pakikibagay sa mga taong hindi niya lubos nakilala, ngunit sinasabing pamilya niya. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan niyang makilala ang sarili sa bago niyang mundo. Adoptive father ko dun sa bahay ng mama ko, nag-iiyakan sila, hindi ko alam, pero ako sumusunod lang ako. May mga Barbie na naka-ready sa room, tapos may sarili akong room, may mga new toys, pinakita ni mama. Tapos, that day, lumabas kami ulit para makalimutan yung mga nangyari nung umaga. So, ayun, dun na nag-start na nakuha ko na mama. Sa dulo ng bawat kwento, may matututunan. Hindi palaging madali ang pagtanggap, pero minsan, ito lang ang tanging paraan upang makalaya mula sa pait ng nakaraan. At siguro, ganun din sa ating lahat. May mga katotohanang mahirap tanggapin, may mga desisyong nagdudulot ng sakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan nating hindi tayo iniwan, kundi mas minahal sa paraang hindi natin inaasahan. Now I understand. Dati sinisisi ko si mama kung bakit niya ako pinamigay, pero ngayon hindi. Kasi, hindi niya kami mapapakain Talagang hindi. So, parang ang tingin ko sa mama ko ngayon, talagang superman na kasi wala siyang asawa. Ang gusto ko lang dun sa nangyari is parang it shapes me to who I am today. May mga maling decisions, pero hindi naman dadating sa ganito kung hindi niya ginawa yun. Mahihirapan kami if hindi niya ginawa yun. Kung nasa harapan mo ang adoptive parents mo, ano ang mensahe mo sa kanila? Thank you po kasi nagaan niyo ako ng maayos. Best thing you did is raise me properly, and kahit masakit sa inyo, binalik ako. So, thank you ma, kasi kahit inaaway ka nung real mom ko, you love me more than your kids. Tapos, babalik ako pag natapos na ako. Tapos sa biological, thank you ma for raising me na good life. Sa papa ko namang patay.
Sana hindi ka na lang ang babae para okay ang lahat. I would never be like this kung hindi naman ako thankful na babaero ka, pero thank you kasi you gave me a lot of brothers who take care of me, na nagiging parang father figure ko na. At saka alam ko na kung paano mamili ng lalaki na tama. Sa mama ko naman, thank you for sacrificing everything for me. Para sa mga adoptive parents na nagpalaki at nagmahal sa kanya, para sa biological parents na muling bumawi ng oras, at para sa lahat ng dumaan sa ganitong sitwasyon, ang kwento ni Marian ay patunay na ang pamilya ay hindi nasusukat kung saan ka nanggaling, kundi kung saan mo pinipiling lumago. Ako si Lindsay de los Reyes at lahat tayo ay may iba't ibang karanasan sa buhay. Natutunan ko sa storya ni Marian ay sa kabila ng lahat, lagi tayong tumingin sa positibong bahagi ng ating karanasan. Huwag nating ikumpara ang ating sitwasyon sa ibang tao sapagkat iba't ibang hamon ng buhay ang ating nararanasan. At huwag rin tayong magpadala sa hindi magandang nararanasan ng ating buhay. At nais ko lang sabihin na itatak natin sa ating isipan na ang hamon ng ating nararanasan ay isang hakbang upang tumatag at lumakas ang ating loob nang sa gayon sa mga darating na hamon ng ating buhay ay mas madali natin itong malalampasan, mas madali tayong makakahanap ng solusyon at hindi tayo ganon magpapadala. Ako si Steven Morales at ang aking natutunan ay lahat ng bagay ay nangyayari dahil may dahilan. Ang mga pagsubok na naranasan natin ay siyang humuhubog sa kung ano tayo ngayon. At dapat din tingnan natin ang mga magagandang dulot ng pagsubok na ating nararanasan. Ako si Darren Micaela Lobesi Evora at ang aking natutunan sa dokumentaryong ito ay sa bawat tao at bawat araw na dumadating, may mga problema tayong kinakaharap at dahil sa mga problemang iyon, nagiging matapang at matatag tayong tao dahil din sa tulong ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng lakas upang masolusyonan ang mga problemang ito at malaman natin yung tamang paraan, yung mga problema at yung mga taong tumutulong sa atin, dapat natin pahalagahan at huwag natin kalimutang pasalamatan sila at yung ating pinagmulan. Yun lamang at maraming salamat. Ako si Paula Kliman at natutunan ko sa dokumentaryong ito ay maging kontento, matatag at pahalagahan kung ano meron tayo. Kagaya ni Jade, galing din ako sa isang broken family. Kontento at masaya na ako sa suporta na binibigay na aking nanay. Natutunan ko din na maging matatag sa mga hamon na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yun lamang at maraming salamat. Ako si Ezekiel Abellana, miyembro ng ikatlong pangkat. Ang aral na napulot ko sa kanyang kwento na ang lahat ng bagay ay may dahilan at mahalagang manatiling bukas ang ating puso't isipan sa mga maaaring mangyari sa ating sa buhay. Sa tingin ko, kung hindi naging bukas ang loob ni Marian sa pag-unawa sa desisyon ng kanyang biological mother, maaaring mapariwara siya o magrebelde. Ngunit sa halip, naintindihan niya na iniwan siya dahil hindi sa kababayaan, kundi upang mabigyan siya ng mas maayos at magandang buhay. At siguro, ganun din sa ating lahat. May mga desisyon na mahirap tanggapin, pero kapag mas naging bukas at naging malawak ang ating pag-unawa, matutuklasin natin na hindi tayo iniwan, kung hindi mas minahal sa paraang hindi natin inaasahan. Sa paggawa ng dokumentaryong ito, hindi lang kami nagbahagi ng isang kwento, nakakita rin kami ng mas malalim na kahulugan ng pamilya. Minsan, iniisip natin na ang pamilya ay isang simpleng konsepto. Pero sa kwento ni Marian, nakita natin ang komplikasyon, unos at pagmamahal na bumubuo sa tunay na koneksyon. Pamilya. Ang dokumentaryong ito ay hindi lang para kay Marian, kundi para sa lahat ng naghahanap ng kanilang sariling identidad at lugar sa mundo.